Panibagong video na naman mga kaibigan, sa video natin ngayon. Another power bank ang i-share ko sa inyo. Ang pangalan ng power bank ay EYD na may 10,000 mAh. EYD, unboxing, tara tignan natin ang laman ng box. Kung sakaling kayo ang makabili ng ganitong power bank, ito lang ang pwede nyo asahan. Una, bubungad sa inyo ang power bank, glossy black color, free USB cable. Yun nga lang, dumihin lang ang power bank na ito, dahil sa kanya glossy finish. Tulad ng sinabi ko kanina, ang power bank na ito ay may glossy finish, full charge nang dumating sa akin. At makikita nyo dito ang 2 USB ports with 2.1 amperes. At may Type-C at micro USB na may 1 ampere. At sa pinakailalim ng power bank ay dito nakalagay ang kanyang brand name. At nandito din ang capacity rate ng power bank na ito. Dito ko nabili ang EYD power bank sa main store, na eydstore.ph. Shopee mismo mga kaibigan. Ito ang dapat nyong i-consider mga kaibigan, kapag nahawakan nyo to personally. Asahan nyong mabigat to pero pwede maibulsa katulad din ng ibang power bank. Ngayon mga kaibigan, actual testing na tayo dito sa DC 12V fan, at syempre gamit ang ating 12V converter or 5V step-up hub. Subukan natin kung kaya din neto magbigay ng 12V stability, at kung hanggang anong oras ito malulubat. Ito makikita nyo naka 12V na ang converter, isasaksak na lang yan sa DC fan. Pagkasaksak sa konektor ng DC fan, bubuksan ko na to ng dahan-dahan, baka kasi hindi kayanin. Ngayon mga kaibigan, pakinggan nyo ng maigi, ang sound na nalilikha ng DC fan. Desisyon nyo na yan kung paano nyo masabing masakas or hindi. Sa first test ko gamit ang 12V conversion. Almost 12 hours ang tinagal ng DC fan ko dito sa power bank na ito. Miski ako nagtataka, sa power bank na tukas 10,000 mAh lang ito, dapat 7 hours lang ang itatagal neto. Pero hindi pa naman tapos ang ating testing, i-recharge ko pa ito para sa susunod na testing. Ang second test natin ay pag-recharge ng mobile phone na may 5,000 mAh. Ang EYD power bank ngayon ay fully charged at makikita nyo mga kaibigan, sinagad ko talaga yan sa pagkakataon na ito. Nasa 1% na ang phone ko, talagang sagad yan mga kaibigan. Para sa inyo, gusto ko ring malaman kung makakailang charge ako dito sa power bank na to.
100% na, meaning to say fully charged na ang phone, at may tira pang 3 bars sa power bank. Ito lang ang masasabi ko mga kaibigan, kapag power bank ang gamit nyo pang charge sa phone nyo, ugaliin nyo huwag gamitin ang mobile phone habang nagre-recharge. Ngayon mga kaibigan, naglaro ako ng Honor of Kings. Ito ang bagong laro gawa ng Timi. Maganda ang larong ito, parang Mobile Legends din. Hindi po ito sponsored video, pinapakita ko lang itong libangan ko habang hinihintay ang susunod na test. Tier 1 nyo din mga kaibigan, Honor of Kings, makikita sa Play Store. Kaya huwag nyo kalimutang suportahan ang ating channel mga kaibigan. Non-stop na kasi ang mga ganitong topic dito sa channel ko. Salamat. Second test na mga kaibigan at itutuloy na natin to. Pero check muna natin ang power bank. Ayan, as you can, meron pang remaining 3 bars. Isasaksak ko na ang USB sa power bank para masimulan ang pag-recharge. Ang phone ko ako nasa 17%. Tapos hintayin natin hanggang sa ma-full charge niya ito ulit. Pero kaya pa ba? Ayan mga kaibigan, nakapagbigay na rin siya ng 86% sa phone ko. Akala ko, nung una, ay nakaya niya pang makapag 100%, pero hindi na pala. Tsaka feeling ko ito lang ang klase ng power bank, na nakapag 80% pataas. Tapos remember, ang mga power bank naka-boost up, meaning may efficiency losses ito. Siguro ang capacity ng power bank ay nasa 12 amperes. Siguro lang naman, at dito po natatapusin ang videong ito mga kaibigan. Sana nagustuhan nyo at nakatulong sa inyo.